Seto po, good news patungkol po kay former President Rodrigo Roa Duterte. May mabuting balita po si Attorney Harry Roque kay Tatay Digong. Mamaya, i-play nating video na yan, okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, good news patungkol po kay former President Rodrigo Roa Duterte. May mabuting balita po si Attorney Harry Roque kay Tatay Digong. Mamaya, i-play nating video na yan, okay? Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share muna dito sa vlog natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito na nanonood sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. Libre lang ang mag-subscribe ha, walang bayad yan. At bago natin simulan ang mga videos na atin pong ire-react ay magpapasalamat muna ako dito sa mga audience na nagpapa-shoutout at laging nanonood dito sa Donmar TV. MC Vlog Official o Mac Vlog Official. Sir Donmar, good evening. Watching from San Mateo, Rizal. Ayan sir, Mac Vlog, maraming salamat. Diana Akodisin. Ayan. Idol, always watching you from Siquijor. Ayan, yung mga taga Siquijor nating mga kababayan. Ma'am Diana, thank you po. Ayan. Jamiro Grace. Good morning po, Sir Donmar. Super nakakasad na ang administrasyon ngayon, pinaiikot lang tayo mga tao sa mga isyu. Tama. Maraming salamat sa iyo, Jamiro at si Grace. Ano ba kayo? Couple ba kayo? Jamiro Grace. Okay. Ito pa, Jasmine Asong. Ayan, good evening sir. Shout out sa taga Iloilo. Klaro na ang nag-walkout, nakaplano na. Alam nyo, iba't ibang lugar yung mga nagsa-shoutout dito ha. Iloilo. Oh, ayan, mga taga Iloilo natin mga kababayan. Ang dami pa rin mga solid Duterte dyan. Ayan, Jasmine pala. Jasmine Asong. Ayan, Ma'am Jasmine, thank you. Sara Hobenia. Good morning, Donmar. Nganong nagplano na pud sila pag-ilis kan Cayetano? Naunsa naman ning administrasyon karon? Alam nyo naman, ma'am, ang administrasyon ngayon, nagpapanik na sila kasi takot silang manalo si BP Sara sa 2028. Ito po. Punta tayo. Good news muna tayo, okay? May good news raw. Itong si Attorney Harry Roque kay Tatay Digong. Ito, panoorin po natin. Magandang araw po sa inyo, pero bago po ako magsimula, ay hindi ko maintindihan ba't maliit ang aking muka. Kailangan palakihin natin ang ating muka. So, paano bang mangyayari yan? Ako, lalo akong nawala. Ano ba yan? Ayan, okay. Iba pala yung thumbnail. You learn something every day, no? Miski matanda ng kalabaw, may natututunan pa. So anyway, ngayong araw pong ito, ay pag-usapan naman natin yung mga medyo mabuting balita na lumabas doon sa conference status report o conference status hearing ni Tatay Digong. Hats off dito sa presiding judge ni Tatay Digong na si Joanna Corner, isang bihasang huwes po galing sa Inglaterra. No? Ano ba yung sinasabi kong dalawang mabuting balita na sinasabi dahil nga dito sa obserbasyon nitong si Joanna Corner, si Judge Corner? Well, unang-una, yung siya ay nagsalita na siya ay nagkakaroon ng alinlangan na mag-schedule ng dire-diretsong paglilitis kay Tatay Digong dahil nga sa edad at sa estado ng kalusugan ni Tatay Digong na 82 anyos. Ano ibig sabihin yan? Well, kasi alam mo naman, hindi rin spring chicken itong si Judge Corner, no? So siguro naintindihan niya talaga anong epekto ng edad, hindi lang doon sa pang-araw-araw na buhay, kundi doon sa abilidad na humarap sa paglilitis. Kasi itong paglilitis na ito, hindi gaya ng mga naunang pagdinig na sa kaso ni Tatay Digong, si Tatay Digong ay i-require na mag-attend. Dahil merong karapatan ang mga akusado na harapin ang kanilang mga nagsasakdal at ganoon din, may mga karapatan din ng mga biktima di umano na harapin yung kanilang dinidimanda. No? So ang sabi niya, bagamat nagtakda siya na ang simula ng pagbibista ay November 30, hindi siya magbibigay talaga ng fixed dates dahil sa tingin niya hindi kakayanin ng dire-diretsong paglilitis. So ang iniisip niya ay magkakaroon ng break sa gitna ng kada linggo para naman makapagpahinga si Tatay Digong. Mabuting balita po yan kasi naghain na naman ang abogado ni Tatay Digong na si Peter Haynes ng panibagong motion para examine muli ang physical at mental na condition ni Tatay Digong para nga sa kanyang pagharap sa paglilitis. At ang sabi niya, karapatan naman ni Tatay Digong na every 120 days ay magkaroon ng ganyang examination at itong motion na ito ay hinain sa kabila ng report mismo ng registry na nag-confirm na talagang natutumba-tumba na si Tatay Digong. No? So, meron ng pag-amin na parang meron ng banta sa buhay si Tatay Digong dahil siya ay natutumba na maski siya ay naglalakad lamang doon sa loob ng detention facilities at dahil po dyan, umamin na yung West na dumidinig sa kaso ni Tatay Digong na hindi po pwede talagang dire-diretso at syempre, ang tingin ko naman talagang pagbibigyan niya itong si Peter Haynes na
ma-examine ang kondisyon ni Tatay Digong. Sa tingin ko, mabuti na rin na lumipat na tayo sa trial chamber kasi parang wala tayong pag-asa dun sa pre-trial chamber judges, no? Well, di ko naman sila masisisi kasi nga, nagkaroon ng mga motion para i-inhibit ang ilan sa kanila at pati yung prosecutor, no? So ito, at least fresh start. Bagong abogado, wala namang kahit anong motion na hinain itong si Peter Haynes na pinapaalis ang kahit sinong West. So walang dahilan para pag-initan naman itong si Tatay Digong. Kaya sa tingin ko, nagiging mas patas itong trial chamber kay Tatay Digong kaysa yung mga pre-trial chamber na parang galit na galit kay Tatay Digong. Kung nakikita niyo yung mukha ng presiding judge dun sa confirmation of charges, kulang na lamunin niya yung mga abogado ni Tatay Digong, no? Anyway, ang pangalawang mabuting balita ay yung obserbasyon nitong si Judge Croner na napakadami namang beses na i-offer into evidence yung mga pananalita ni Tatay Digong. Mahigit 122 daw ang mga pagkakataon na sinasabi ni Tatay Digong na papatayin ko kayo, mga biktima ng drug war. Ang sabi nga nung judge, kinakailangan pa bang i-offer yan? So ano pong indikasyon niya? Ang indikasyon niya na hindi niya masyado binibigyan ng halaga yung mga salita kasi politiko si Tatay Digong. Salitang politiko talaga yung mga bagay-bagay na yan. Bakit? Talaga namang ang pangako niya, lalabanan ng kriminalidad. Pero lalabanan ng kriminalidad sa konteksto na siya ay naging piskal, tagapagpatupad ng batas. Ibig sabihin, ang labanan within the rule of law at hindi naman sinasabi na baliwalain ng batas, no? So sa akin, good news din yan kasi kinikilala nitong presiding judge ni Tatay Digong na kahit ilang beses pa ulit-ulitin ni Tatay Digong yung mga ganyang salita na papatayin niya ang mga nanunulat ng pinagbabawal na droga, yan ay salita lamang. At kinakailangan na ipakita talaga yung intensyon na talagang patayin o gawin yung sinasabi niyang pagpatay at hindi lang mga pananalita. Kaya ang problema ng reklamo nitong mga kalaban ni Duterte is binigyan nila ng ano yan. Seryosong yung pananalita ni Tatay Digong. Binigyan nila. Yan ang nila reklamo nila. Pwede ba yan? Kaya nga, nagsabi siya, bakit pa baka kinakailangan na tanggapin into evidence yung mga yan na napakadaming beses naman pinapaulit-ulit na. Baka wala na nga yung evidentiary value kasi halatang halata na salitang politiko lang yan. So mabuting balita po yan. So anyway, antayin natin. So mabuting balita po ito na itong judge ngayon, no, medyo realist, okay? Hindi po nagpapaniwala sa mga sabi-sabi. Mabuti yan. Ito mga kabanata, pero so far, so good po. Ako po'y nakakatulog ngayon, kampante na itong si Peter Haynes at si Kate Gibson, ang pinakamagaling na mga abogado talaga na depensahan si Tatay Digong. Napuntahan naman po natin itong aking asylum. Alam niyo, itong aking asylum, ako'y nagsasabit na ng mga documentation, no? At isang tanong sa akin, sino pa ba bukod sa iyo ang nagsusupil ang karapatan? Well, nung una, ang sabi ko, si Tatay Digong lang, si BP Sara, at saka si Bato. Ngayon, dinagdagan ko. Ilan na bang senador yan? Bato, Bongo, Jingo Estrada, Cesar Escudero, Joel Villanueva, at ngayon, Robin Padilla, 6 na senador. Marcoleta. 6 out of 24 na senador ngayon ang kinakasuhan ng gobyernong ito. Bukod pa dyan, ilang mga vloggers? 20 vloggers. Kasama na si Lorraine Badoy at saka si Eric Celis, di ba? At saka si June Abines. At saka si Lorraine Badoy na talagang paborito kong kliyente na palagi nilang sinacyber libel at kinukontent ng Kongreso. At iba pang mga vloggers, no, na demanda, no? At syempre, nadyan ang aking paboritong best friend, si Mother Dragon, the queen of all wanted of the Philippine government. Bakit ko makakalimutan si Mother Dragon? Bagamat siya ay Amerikana ngayon, talaga naman, whether be in the Philippines or in the US, hinahabol ng kaso itong si Maharlika, no? So, anong ibig sabihin niya? Ibig sabihin, talagang may katotohanan dun sa sinasabi nila na meron na tayong undeclared martial law. Bakit? Kita nyo, ha? Sinusupil ang malahing pananalita ng mga vloggers. Okay? Never mind na wala masyadong mainstream media na sinusupil. Bakit? Kasi ang mainstream media, nakikipag-cooperate naman sa kanila. Bakit? Kasi si Tambalus-Lus ang hawak nila yung mainstream media may-ari halos lahat ng media installation ngayon kasama ng ABS-CBN, di ba? Pangalawa, pero yung ginagawa nila sa vloggers, kinakaladkad at kakaladkad rin na naman sa Kongreso dahil sa isang resolusyon na sinusulong nitong si Congresswoman Garin, no? Talaga nang susupilin na naman ang mga vloggers sa kanilang kritisismo sa mga kongresista, no, sa panahon na importante na talagang bantayan naman itong mga congressman at saka mga senatong. Bukod pa dyan, ang mga senador. Talaga naman ang mga senador, kinakailangan supilin yan dahil ang mga senador, dahil sila yung mga elected with a national mandate, sila independyente at tumatayo laban sa mapang-abusong presidente. Sa pagsasampa ng mga non-bailable cases laban sa anim sa kanila, ang mensahe ng presidente sa kanila ni Bangag, hoy, tigilan niyo ako, otherwise ipukulong ko kayong lahat. Di ba? So, meron pa. Siyempre, sa Kongreso, si Kong Piao Miao. Anong nangyari? Dahil siya ay talagang bumibira at tinitira hindi lang ang presidente Bangag, kundi mga kasama niyang mga sa crock farm na tinatawag niya, ayan, hindi lang siya nasuspinde, meron pang kasong kriminal at meron pang possibility na siya ay ma-expel sa House of Representatives. At siya, huwag natin nakalimutan, si favorite Vice Mayor ko, si Vice Mayor Espicio, dahil sa kanyang mga matatapang na salita, meron na rin kasong incitement to sedition, no? At hindi ako magtataka kung talaga ipakukulong din yan. So nakikita natin na yung panahon ng diktador na Marcos, ng panahon ng martial law, kung saan sinupil ang malayang pananalita, kinukulong ang mga kalaban, nangyayari muli.
At kaya natin sinasabing undeclared yan kasi sang-ayon sa ating 1987 Constitution, para hindi na maulit muli yung ginawa ni Marcos sa Diktador Senior, kinakailangan ang Judikatura at ang Kongreso sabay na magre-review ng paktual na mga basihan ng pagdedeklara ng martial law at saka ng legal na basihan. Ibig sabihin, hindi gaya dati na ang Presidente Marcos lamang ang nagdesisyon na dapat magkaroon ng martial law at tatanggalin yung karapatan ng taong bayan na magpiyansa habang sila ay linilitis. Yan po yung writ of habeas corpus. Aba, ngayon, kinukulong ang mga tao, ginagamit mga non-bailable cases. Kita mo, ako non-bailable. Si Pastor Apollo Tibolo non-bailable. Si Jinggoy magiging non-bailable din yan. At saka kasama na rin dyan siguro sila Chis Escudero at saka si Villanueva. Tapos syempre si Bongo at saka si Bato. Wala namang mga bill yan dahil gusto nilang diretso na sa ICC dahil. So para bagang suspendido na rin ang writ of habeas corpus dahil ang epekto ay kapareho ng kawalan ng writ of habeas corpus. Kulong ka. Pero ikaw, ang pagkakaiba ng diktador at saka ngayon, ginagamit ang common crimes, ang pinakapaborito nila ay human trafficking and plunder para ikulong na walang piyansa ang mga kalaban ng gobyerno. Para yung epekto, talagang panunupil sa karapatang pantao, panunupil sa kalaban ng gobyerno, pero walang martial law na po pwedeng madeklara na walang legal na basihan ng hukuman at ang legislatura. Di ba? Walang ya. Bangag nga, walang ya naman. At ang mga nagsasabi na ang nasa likod dito ay walang iba kung hindi, si Lisa Tanas din. Dahil siya ay abogado, alam niya kung paano gagamitin ang batas para supilin ang mga kalaban ng administrasyon. Pilipinas, panunupil ka ba? Ako hindi na. Meron na ako non-bailable. Kaya sinasabi ko, tanggalin na natin sa pwesto ang mga bangag. Tanggalin na natin sa pwesto ang mastermind ng kurakutan sa Marcos. Tanggalin sa pwesto si Marcos Jr. Sipain natin siya gaya ng sinilipa natin ng kanyang ama dahil wala silang silbi sa mga Pilipino. Pag hindi pa kayo gumalaw para tanggalin yan, mauubos ang lahat ng mga naninindigan laban sa korupsyon, laban sa karukutan, laban sa mga addictus benedictus. Pilipinas, kailan pa kayo gagalaw? Kung naubos na tayo, wag naman po. Sobra na, tama na, now na. Palitan ang presidente, iluklok ang nasa tamang pag-iisip, BP Sara Duterte, now na, not in 2028. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye. Ayan sana naman sa bagong judge ngayon sa kaso ni Tatay Digong ay papabor ito sa kanya. Okay? Guys, libre kayong mag-comment, mag-react po sa mga updates patungkol kay Tatay Digong at babasahin natin yan sa comment section. Paki-like na lang, paki-share para makatulong. Aabot ito sa marami pong taong bayan. At sa mga first time dito, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman